Minahal mo siya ng buong buo, binigay mo lahat. Pero nung umalis siya para kang naging estranghero sa sarili mong tahanan. Kapatid, kung naramdaman mo na yan kahit minsan lang sa buhay mo, upuan mo muna yung katawan mo. Huwag kang aalis sa video na to. Sa susunod na 7 minuto, ipapakita ko sa iyo ang 7 psikolohikal na teknik na mas malakas pa sa no contact. Hindi ito gawa-gawa lang ng mga influencer. Ito ay galing sa mga Stoic philosopher, sina Marcus Aurelius, Epictetus at Seneca, mga lalaking dumaan sa pagkawala, pagkatraidor at pagtanggi. Pero nanatiling matatag. Sa dulo ng video na to, hindi ka lang makakalimot. Hindi ka lang makaka-move on. Babalik ka, pero hindi sa kanya. Babalik ka sa sarili mo. Sa lalaking minsan mo nang nakalimutan dahil masyado kang nag-focus sa pag-aalaga sa iba. Bago natin simulan, salamat sa lahat ng loyal subscribers ko. Kayo ang inspirasyon ko. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Tara, simulan na natin. Kapatid, alam mo ba kung bakit hindi gumagana ang no contact sa marami sa atin? Hindi dahil mali ang konsepto. Hindi dahil mahina ka. Ang totoo, ang no contact ay pisikal lang. Tinatanggal mo lang ang pangalan niya sa screen ng phone mo. Pero ang utak mo, ang puso mo, ang gabi mo, nandun pa rin siya. Nakatattoo pa rin sa loob. Hayaan mo akong magkwento. May kaibigan ako. Tawagin nating Mando. 42 taong gulang. Engineer. Matalino. Successful. May sariling bahay. Sariling kotse. Magandang trabaho. Pero nung iniwan siya ng asawa niya pagkatapos ng 12 taong relasyon, kasi may iba na pala, may katrabaho lang sa opisina, naging shell na lang siya ng dating sarili niya. Sabi sa kanya ng best friend niya, "Kapatid, no contact, block mo lahat, move on ka na." Ginawa niya. Ni-block sa Facebook, ni-delete sa contacts. Pinatanggal pati sa Messenger. Akala niya panalo na siya. Pero alam mo ba kung anong nangyari? Bawat 3:00 ng madaling araw gising siya. Tinitignan ng kisame. Iniisip kung ano kayang ginagawa nito sa kabilang dako. Kung kasama na nga ba talaga yung iba. Kung maganda ba yung kapalit niya. Kung naaalala pa ba siya kahit konti. 4 na buwan. 4 na buwang ganun ang nangyayari sa kanya. Pumayat. Lumabo ang mata. Naging palaging galit sa trabaho. Ang taong dating malakas, naging anino na lang. Bakit? Kasi ang no contact ay parang nag-diet ka pero alam mong nasa loob lang ng ref ang chocolate cake. Hindi mo kinakain? Oo. Pero buong araw mong iniisip. Kapatid, ang totoong laban ay hindi sa labas. Ang totoong laban ay sa loob ng ulo mo. At hindi mo mananalo yung laban na yan kung puro pag-iwas lang ang strategy mo. Sabi nga ni Marcus Aurelius, Roman Emperor, isa sa pinakamakapangyarihang lalaki sa kasaysayan, sa kanyang aklat na Meditations. You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. May kapangyarihan ka sa isip mo. Hindi sa kung sino ang umalis. Sa isip mo lang. Pero ang nakakatakot, marami sa atin ay sumusuko ng kapangyarihan na yan. Ibinibigay natin sa taong umalis. Sa taong hindi pumili sa atin. At ito ang masakit na katotohanan. Habang ikaw magdamag na walang tulog dahil iniisip mo siya, siya mahimbing na natutulog, hindi kanya naiisip. Habang ikaw, hinahabol pa rin ang multo niya sa bawat sulok ng bahay mo. Siya, may bago ng ngiti, bago ng katabi. Hindi ko sinasabi to para saktan ka. Sinasabi ko to para gisingin ka. Kasi ang pinakamalalim na uri ng kalungkutan ay hindi ang pag-iyak sa gabi. Ang pinakamalalim na kalungkutan ay yung pakiramdam na tinaya mo lahat sa isang tao. Pero parang wala ka pa rin sa balanse niya. Hindi mo lang siya nawala. Nawala mo rin ang sarili mo. Kaya ngayon hindi sapat ang no contact. Kailangan mo ng mas matindi pa. Kailangan mo ng mga teknik na bumabago ng kung paano ka mag-isip, kung paano ka manindigan. Pero bago tayo pumunta sa solusyon, kailangan kong tanungin ka ng masakit na bagay, kapatid. Ilang beses na ba ngayong linggo na hinanap mo ang pangalan niya sa Facebook? Kahit naka-block? Kahit alam mong walang makikita? Tinignan mo pa rin? Ilang beses mo nang nilangaw ang kwentuhan ng mga kaibigan mo dahil nasa isip mo pa rin siya? Ilang beses ka nang umiyak sa banyo, sa kotse, sa kwarto mag-isa, habang sa labas may suot kang ngiti pang mundo? Alam ko ang sakit na yan. Dumaan din ako diyan. At kung totoo akong magsasalita sa iyo, ito ang sasabihin ko.
Habang patuloy kang umaasa na may pakialam pa siya, patuloy kang nawawala. Habang patuloy mong tinatanong sa Diyos kung bakit ka iniwan, hindi mo nakikita na may bago siyang plano para sa'yo. Ang totoo, hindi siya bumabalik. Sa karamihan ng kaso, hindi talaga sila bumabalik. At kahit bumalik, hindi mo na siya magugustuhan dahil ibang tao ka na. Sana, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo. Sabi ni Seneca, "We suffer more in imagination than in reality." Mas marami tayong naabot sa imahinasyon natin kaysa sa katotohanan. Yung mga kwento sa utak mo na baka ganito siya ngayon, baka pinagsisihan na niya. Puro kwento lang yan. Pero pinapahirapan mo ang sarili mo araw-araw dahil sa mga kwentong wala namang batayan. Oras na para magising. Ipapakilala ko sa iyo ang 7 sandata mula sa libo-libong taong karunungan ng Stoicism. Magbabago ang buhay mo pagkatapos ng video na to. Technique number 1. Ang view from above. Mula kay Marcus Aurelius. Tuwing nararamdaman mong nilulunod ka ng sakit, gusto kong magsanay ka ng tinatawag na view from above. Ang tanaw mula sa itaas. Ganito yan. Pikit mata mo ang kasalukuyang sitwasyon mo. Yung sakit, yung galit, saka mo iangat ang isip mo. Imagine na lumilipad ka. Una, kita mo ang kwarto mo, saka tinatanaw mo ang buong bahay, tapos ang barangay, ng syudad, ng buong Pilipinas, ng buong mundo, ng buong universe. Sa kalakhan ng lahat ng yan, gaano kalaki ang problema mo, kapatid? Sabi mismo ni Marcus Aurelius, "Look at the universe, and your concerns will appear as small as they truly are." Ginawa ko to nung pinakamasama ang loob ko. Sabi ko sa sarili ko, sa loob ng 5 taon naaalala ko pa ba ito? Sa 10 taon may kaugnayan pa ba ito? Sa katapusan ng buhay ko, papayagan ko bang ang taong to ang pinakamagandang kwento ko? Sagot ko, hindi. Ang taong nag-iisip mong gagawa o sumira ng buhay mo ay hindi ang sentro ng universe. Ikaw lang ang nagbigay sa kanya ng ganong kapangyarihan. Sanayin mo to bawat umaga, 10 minuto lang. At pagdating ng 3 linggo, may lalakas na bago sa loob mo. Technique number 2, ang dichotomy of control. Mula kay Epictetus. Sabi ni Epictetus na isang aliping naging philosopher, may 2 bagay lang sa mundo. Una, mga bagay na kontrol mo. Pangalawa, mga bagay na hindi mo kontrol. Yan lang, walang pangatlo. At ang lahat ng paghihirap ng tao ay galing sa pagsubok kontrolin ang mga bagay na hindi naman kontrol nila. Sino ba ang nasa tabi niya ngayon? Hindi mo kontrol. Anong nararamdaman niya tungkol sa'yo? Hindi mo kontrol. Bumalik ba siya o hindi? Hindi mo kontrol. Pinagsisihan ba niya yung ginawa niya? Hindi mo kontrol. Pero pakinggan mo to. Ang paggising mo bukas ng umaga sa 5:00 at pag-iensayo? Kontrol mo. Ang aklat na babasahin mo? Kontrol mo. Ang katawan na huhubugin mo? Kontrol mo. Ang isip na pakakainin mo ng matatalinong ideya? Kontrol mo. Lahat ng oras na ginugol mo sa pag-iisip ng mga bagay na hindi mo kontrol, nasayang. Lahat yon. Sayang oras, sayang lakas. Kumuha ka ng papel, hatiin sa 2 kolum. Sa kaliwa, isulat mo lahat ng iniisip mong tungkol sa kanya. Lahat ng sana ganito. Bakit kaya? Sa kanan, isulat mo lahat ng kayang-kaya mong baguhin ngayon. Sa katawan mo, sa karera, sa ugali, sa kabuhayan. Sa kaliwa susunugin mo. Sa kanan gagawin mo bawat araw. Yan ang dichotomy of control. Kapag na-master mo ito, hindi ka na maaaring gibain ng kahit sino mang tao sa buhay mo. Technique number 3. Negative visualization. Premeditatio malorum. Sounds masakit pero may magic. Sa premeditatio malorum, sinasanay ng Stoics ang sarili nila na isipin ang pinakamasamang sitwasyon. Hindi para malungkot, para handa. Gusto kong gawin mo to. Imagine mo sa loob ng 5 minuto na hindi na talaga babalik ang taong yan. Hindi siya magsisisi. Hindi siya tatawag. Hindi mo na siya makikita ulit kahit kailan. Anong mararamdaman mo? Sa una, sakit. Sobra. Pero kapag inulit mo ito bawat araw, 10 minuto, tahimik mag-isa, may magaganap na kakaiba sa loob mo. Magiging sanay ka. Hindi sa pagkawala niya. Sa katotohanan na patuloy ang buhay mo kahit wala siya. Sabi ni Seneca, "He who has anticipated the coming of troubles takes away their power when they arrive." At ito ang twist.
Habang sinasanay mong tanggapin na hindi na siya babalik, nawawalan ng halaga ang pagbabalik niya kasi handa ka na sa anumang sitwasyon. Kung bumalik, sige. Kung hindi, ayos lang. Hindi mo na siya kailangan. At sa ironya ng ganitong sandali, kapag totoong wala kang pakialam, saka pa lang siya maaring lumapit ulit. Pero sa puntong yan, ikaw na ang mamimili. Ikaw na ang may kapangyarihan. Technique number 4. Ang memento mori, tandaan na mamamatay ka rin. Alam ko mukhang madilim, pero pakinggan mo muna. Ang Stoics ay nagsusuot ng singsing o medalyon na may nakasulat na memento mori. Remember you must die. Hindi para mag-depress sila, para magpaalala sa sarili nila na limitado ang oras nila sa mundo. Ilang taon ka na, kapatid? Ilang taon ka pang inaasahang mabubuhay? Marahil mas kaunti pa kesa sa iniisip mo. At sa kaunting oras na yan, ito ba ang gusto mong gawin? Iyakan ang taong umalis sa'yo? Pag-aksayahan ng isipan ang taong hindi ka na piniling habang buhay? May anak ka kaya? May magulang na tumatanda? May kaibigan na tumatawag sa'yo pero hindi mo masagot? May pangarap na pinatay mo dahil masyado kang busy sa kalungkutan? Bawat segundong sinasayang mo sa pag-iyak para sa isang tao, segundo na hindi mo na mababawi para sa mga taong nagmamahal at naghihintay sa'yo. Sabi ni Marcus Aurelius, you could leave life right now. Let that determine what you do and say and think. Pwede kang mawala anumang oras. Bukas, sa daan, sa pagtulog. Walang nakakaalam. Kaya ang tanong, kung ito na ang huling buwan mo sa mundo, gusto mo bang magdamag na umiiyak para sa taong hindi na pumili sa'yo? O gusto mong gising at lumalaban para sa mga taong nandito pa? Para sa pangarap mong hindi pa natupad? Para sa lalaking maaaring maging ikaw? Kung bukas patay ka na, tulog ka pa rin ba na umiiyak? O babangon kang lumalaban? Technique number 5, ang amor fati, mahalin ang tadhana. Ito ang pinakamatinding pag-iisip ng mga Stoics. Amor fati, mahalin ang tadhana mo. Hindi lang tanggapin, mahalin. Ang pag-alis ng taong yan ay nangyari na. Hindi mo na yan mababago. Pero may pagpipilian ka pa rin. Lalabanan mo ba yung pangyayari o yayakapin mo? Nagiging stoic ang lalaki kapag sinabi niya, hindi siya umalis sa akin para gibain ako. Umalis siya para hubugin ako. Hindi pagkawala ito, pagsasanay ito. Hindi punishment ito ng buhay. Promotion too. Lahat ng masamang pangyayari sa buhay mo ay may parehong dalawang hugis. Pwede kang maging bitter, masamang loob, habang buhay. O pwede kang maging better, mas magaling pagkatapos. Pareho lang ang nangyari. Pero magkaiba ang lalaking lalabas. Sino ka pagkatapos ng pinagdaanan mo? Si Pedro na laging nagrereklamo, na laging nag-iinom, na laging galit sa mundo? O si Pedro na nag-aral pa, nag-gym, nagtrabaho ng husto, naging mas mabuting ama, mas mabuting anak, mas mabuting kaibigan? Ang pagpipilian ay hindi mangyayari sa isang araw. Mangyayari sa libu-libong maliliit na pagpipilian araw-araw. Sa paggising mo, sa kung anong iniisip mo habang naliligo, sa kung anong tinitignan mo sa phone mo bago matulog. Kapag yumakap ka sa tadhana mo, hindi ka lang nagmo-move on. Nagiging tao ka na may sariling sentro. Hindi humahanap ng halaga sa labas. Galing sa loob na lahat. Technique number 6, ang inner citadel, ang mug sa loob mo. May sinasabi si Marcus Aurelius tungkol sa inner citadel, ang mug sa loob mo. Ang lugar sa loob ng kaluluwa mo na walang sino man ang makakapasok kung hindi mo papayagan. Subukan mo to. Maglakad ka mag-isa. Mahabang lakad. Walang phone. Walang music. Walang earphones. Tahimik. Sa loob ng 3 oras. Kahit saan. Sa parke. Sa subdivision. Sa daan papunta sa kabilang bayan. Sa simula magulo. Maraming pumapasok na isip. Lahat ng sakit, lahat ng inis, lahat ng pangamba. Hayaan mo. Huwag mong patayin. Hayaan mong dumaan na parang ulap sa kalangitan, pero pagdating ng 2 oras, may magaganap. Mauubos ang ingay sa loob mo. Saka magkakaroon ng katahimikan na hindi mo pa na-experience sa loob ng matagal na panahon. At sa katahimikan na yan makikilala mo siya, ang totoong sarili mo. Yung lalaking minsan mong kilala bago ka pa nasaktan. Yung bata na may pangarap, yung kabataang naniniwala pa sa sarili. Ang inner citadel mo ay hindi binibili, hindi nababasa sa libro. Tinatayo lang sa pamamagitan ng pagsasanay, bawat araw ng katahimikan,
Bawat oras ng pag-iisa na hindi pang iyak kundi pang paghuhubog. Sabi ni Marcus Aurelius, "The soul becomes dyed with the color of its thoughts." Anong kulay ang kaluluwa mo, kapatid? Itim ng paghihinanakit o ginto ng katiyakan? Ikaw ang may pili. Technique number 7, ang gratitude counter, ang pagbilang ng biyaya. Bawat gabi bago ka matulog, magsulat ka sa journal ng 3 bagay na utang mong pasasalamat sa araw na yan. Pwedeng maliit, pwedeng simple, pero kailangang totoo. Salamat sa kape ngayong umaga. Salamat sa kapatid kong tumawag. Salamat sa ihip ng hangin sa mukha ko habang naglalakad. Salamat sa pagkain sa hapag. Salamat sa katawan na nakatayo pa rin kahit nasaktan. Ang utak ng tao ay parang kalamnan. Kung lagi mong sinasanay sa kalungkutan, lalakas siya sa pagiging malungkot. Kung lagi mong sinasanay sa galit, lalakas siya sa pagiging galit. Pero kung sasanayin mo sa pagpapasalamat, magbabago ang kemikal sa loob ng utak mo. Magbabago ang neural pathways. Magbabago ang mismong istruktura ng pag-iisip mo. Pagkatapos ng 30 araw, mag-iiba ang pananaw mo sa buhay. Mag-iiba ang ngiti mo. Mag-iiba ang dating mo sa ibang tao. Alam mo kung sino ang nakakaakit ng magagandang relasyon? Hindi yung naghahanap, kundi yung kontento, yung lalaking masaya na sa sarili niya. At ang matagal mong inaasam, yung pagsisisi niya, yung pagkahanap niya sa'yo, ay darating lang kapag hindi mo na siya kailangan. Yan ang ironya ng buhay. Pinaparating ng universe ang bagay na pinakawalan mo. Kaya magpasalamat. Hindi para sa kanya, para sa'yo. Kapatid, narating mo ang dulo ng video na to at ito ang ibig sabihin nun. May parte sa loob mo na hindi pa sumusuko. Kahit gaano ka nasaktan, may bahagi ng kaluluwa mo na alam talaga mo na hindi pa tapos ang istorya mo. Hindi ka pinili ng taong yan. Sige, tanggapin mo. Pero may iba namang pumipili sa'yo araw-araw at hindi mo siya napapansin dahil masyado kang nakatutok sa nawala. Sino siya? Ang sarili mo. Bawat umaga gumigising ang katawan mo. Para sa'yo. Bawat araw kumakabog ang puso mo. Para sa'yo. Bawat hininga ay isang bote ng pangalawang pagkakataon. Huwag mong sayangin. Ngayong gabi gawin mo ang ganito. Una, kunin mo yung phone mo. Buksan mo ang Notes app. Isulat mo ang 7 teknik na natutunan mo. Hindi para makalimutan. Para maalala. Pangalawa, pumili ka ng isa lang. At simulan mo bukas. Bawat linggo magdagdag ka ng isa pa. Sa loob ng 7 linggo, master ka ng lahat ng 7. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, patawarin mo ang sarili mo. Alam ko maraming gabi mong sinasabi sa sarili mo, mahina ako, walang silbi ako, tanga ako sa pagmamahal kong yan. Tumigil ka, hindi ka mahina dahil nagmahal ka, malakas ka. Karamihan sa mundo hindi marunong magmahal ng totoo. Ikaw, ginawa mo. At kahit nasaktan ka, hindi mo dapat ikahiyayan. Ang totoong lalaki ay hindi yung walang naramdamang sakit. Ang totoong lalaki ay yung dumadaan sa sakit, natutuhan ang aral, at tumayo ulit, mas matatag, mas matalino, mas marangal. Yan ang stoic, at yan ang magiging ikaw. Kung naabot mo ang dulo ng video na ito, alam kong sineryoso mo ang sarili mong paghilom. Hindi ka basta-basta nanonood, naghahanap ka ng tulong, at pinapangako ko sa'yo, gagana ang mga to kung tutuparin mo. Kung nakatulong sa'yo ang video na ito, mag-like ka, mag-subscribe at mag-share sa kapatid, kaibigan o kaaway na alam mong dumaraan din sa pareho mong pinagdadaanan. Hindi mo alam, baka yung video na to ang magpapatuloy sa kanyang buhay. Sa susunod na video, ipapakita ko sa iyo kung paano gawin ang sarili mong morning routine na ginagawa ng mga Stoic Warriors. Ipindot mo ang notification bell. At bago ko tapusin, gusto kong sabihin mo sa sarili mo, sa harap ng salamin kung kaya mo ngayong gabi mismo, ang mga salitang ito. Hindi ako nawala, bumabalik lang ako sa sarili ko. Hindi ako iniwan, pinalaya ako. Hindi ako sinira, hinubog lang. Ulitin mo, 3 beses. Hanggang maramdaman mo sa dibdib mo hindi lang sa labi. Tandaan mo kapatid, si Marcus Aurelius, isa sa pinakamakapangyarihang lalaki na nabuhay, ay sumulat ng mga aklat sa kanyang sarili, para sa kanyang sarili. Hindi para magaling siya, para tandaan niya ang mga aral kapag nakalimutan niya. Ikaw rin, hindi ka kailangang maging perpekto, kailangan mo lang tandaan. Ako, nandito ako bawat linggo, para magpaalala sa'yo. Hanggang sa susunod,
Maraming salamat sa panunood.